Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ikalawang araw ng ating nobinaryo na patungkol sa Kristong Hari, ang ating mga pagbasa ay pagbasa na din ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon, na nagbibigay sa atin ng liwanag na ang mahalaga ay hindi yung katapusan, kung hindi ngayon. Paano ba tayong nabubuhay ngayon? Tunay ba tayong nakikinig sa Diyos, nakikipag-usap sa Kanya, at sumusunod sa Kanyang banal na kalooban? Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Malakias na darating ang araw ng paglipol sa masasama at pagliligtas sa mga mabubuti. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itutugon.
Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Tayo pong lahat. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa salyo ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasalyo ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan, ang lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghaharit sa daigdig. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginooy siya'y huhukom, tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na habang naghihintay sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ay nararapat pa rin gumawa tulad ng kanilang ipinakitang halimbawa. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyag magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pansanin sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawa na dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi maghimasok sa buhay ng may bahay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinag-iingat ni Jesus ang lahat. Sa mga balita na pagdating na wakas, nagbigay siya ng mga tandang magpapahiwatig na nalalapit na ang wakas at hinimok ang lahat na manatiling tapat sa Kanya sa pagdating ng mga araw na iyon. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito ang magaganap na? Sumagot siya,
Mag-ingat kayo at nang hindi maliligaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag, kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabalanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak na nagsabi sa inyo, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang habla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, ang buod ng mga pagbasa ngayon ay matatagpuan natin sa panalangin ni Santa Teresa ng Avila. Anong sinasabi? Sa Espanyol, nada de turbe, nada de espante, todo lo pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien tiene a Dios, nada te falta. Solo Diyos basta. Bow. Yan. Ngayon, ano ang kahulugan ng panalangin iyon? Huwag kayong matakot, huwag kayong maligalig, sapagkat lahat ay lumilipas, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa pagtiyatyaga, matatagpuan ang lahat, at ang sino mang nakakapit sa Diyos, walang magiging pagkukulang, sapagkat sapat na ang Diyos. Solo Diyos basta. Kaya kung sasabihin natin kung paano nating maipapahayag yung tatlong pagbasa sa madaling salita, solo Diyos basta, sapat na ang Diyos. Kaya nga, sa pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan, sa darating na linggo, susunod na linggo ay katapusan ng kalendaryo ng simbahan. Ang binibigyan diyan dito ay hindi yung katapusan ng mundo. Ang binibigyan diyan dito ay yung pamumuhay natin ngayon. Sapagkat kung ano ang pamumuhay natin ngayon, doon darating ang paghuhukom sa atin. Hindi ang Diyos ang magbibigay ng hukom sa atin, kundi tayo ang magbibigay ng kung saan tayo pupunta.
sapagkat ang Diyos ay napakabuti at ninanais ng Diyos na lahat tayo makaisa niya. Tandaan natin, isa lamang ang layunin ng ating buhay dito sa lupa at sa kabila, at ito ay makaisa ang Diyos. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, ano ba ang pamumuhay mo ngayon? Ano ba ang priority mo ngayon? Sino ba ang number one sa iyong buhay? Sapagkat sa mundong ito, maraming tukso. Marami tayong maaring pangkapitan na hindi na Diyos. Na mawala na sa ating isipan na sapat na ang Diyos sa ating buhay. Solo Diyos basta. Kaya kung titingnan natin, magandang tanungin ang ating mga sarili, ano ba ang kinalolokohan ko ngayon? Saan ba ako nakakapit ngayon? Baka ang kinalolokohan mo ngayon ay salapi. Kaya lahat ng pagkakataon ginagawa mo para kumita ka, kahit pag gumawa ka ng katiwalian, sapagkat yun ang unang-una sa iyong buhay na nagbubunga ng mga ghosts, mga multo. Ha? O baka ang kinahimalingan mo ngayon ay yung kapangyarihan na mapasunod mo ang lahat ng tao sa gusto mo. O ang kinahumalingan mo ngayon ay yung maging sikat na sikat ka. Kaya gagawin mo ang lahat para gumanda ka. Kahit hindi ka naman maganda, gandang-ganda ka lang sa sarili mo. Ano ang kinahuhumalingan mo ngayon? Yon ang tanong sa atin upang makita natin ang kahulugan ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa unang pagbasa pa lamang, sino ang palalo, sino ang sumusunod sa Panginoon, sino ang tatanggap ng tunay na liwanag na makita ang kahulugan ng buhay. Sa ikalawang pagbasa naman ay, ano ba ang ginagawa natin ngayon? Naalala ko tuloy, meron daw mag-asawa, parating nagkakagalit, kaya pumunta sila doon sa pari. At tinanong nung pari yung babae, ikaw ba ay nalulungkot? Parati mong kinaaway ang asawa mo kasi nambababae. Hindi po. Takot po sa akin yan, hindi yan nambababae. Baka naman sugarol yung asawa mo. Kaya parati kayo nagkakaproblema. Hindi po, hindi nga marunong bumilang yung asawa ko alam ko na, baka lasenggo yung asawa mo. Hindi po, isang basong tubig lang namumula na. Ang swerte mo naman, hindi nang bababae ang asawa mo, hindi nagsusugal, hindi naglalasing. Bakit marami ka pang problema at gusto mo nang hiwalayan yung asawa mo? Ang sabi ng babae, kasi po yung asawa ko ayaw magtrabaho. Kaya ang sabi ng pari, ang taong ayaw magtrabaho, sang-ayon kay San Pablo, ay walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Ibig sabihin, ang pagtatrabaho ay pagsusumikap na tayo ay gumawa ng mabuti upang tayo mayroong makain at sa ating buhay, pagkatapos ng buhay dito sa mundo, makakakain tayo sa handaan sa langit sapagkat tayo nagtrabaho dito sa lupa at gumawa ng kabutihan. Ngayon, pagdating natin sa Ebanghelyo ay nakita natin sa pagtsatsaga matatagpuan ang lahat. La paciencia todo lo alcanza. Hindi ba? Kaya ganun din sa pananalangin. Matyaga ba tayong manalangin o napakadali nating mawalan ng loob at sundin ang kagustuhan ng ating kalooban? Halimbawa, sa gabi, talagang gusto kong manalangin. Pero nakita ko kailangan tapusin ko muna yung teleseryeng sinusundan ko. O habang nanonood ka ng teleserye, bukas na ang bibig mo, naghihilig ka na, nakalimot ka ng manalangin. O kaya naman, naglilingkod ka sa simbahan. Talagang gustong-gusto mong maglingkod sa simbahan.
Kaya lang, sa iyong paglilingkod, ay tinitingnan mo, ano ba ang tingin niya sa akin? Mahusay ba akong bumasa? Maganda ba akong nakaharap sa tao? Nakalimot ka na sa iyong tungkulin. O kaya naman, sasabihin mo, masayang masaya ako kapag nakita ko yung crush ko. So gagawin mo ang lahat, makita mo lamang yung crush mo. Nakalimutan mo na tuloy na dapat kang maglinis ng bahay. Nakalimutan mong pinabibili ka ng suka ng nanay mo. Nakalimutan mo. Ganon din sa pananalangin, sa pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kaya sinasabi nga sa atin, ang dapat maging katapatan sa Panginoon ay in season and out of season. Ano man ang sumpong mo, ano man ang ginagawa mo, itigil mo, ibigay mo ang panahon para sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng lahat ng panahong kinakailangan mo at higit pa dito. Sapagkat sa buhay, napakaraming mga diversion na nililigaw tayo. Pero kung tayo sa araw-araw ay mayroong katapatan sa Panginoon sa pananalangin, magkakaroon parati ng liwanag ang ating isipan, lakas ang ating kalooban, at tatanggap tayo ng biyayang kinakailangan. Ngunit alam natin, sa pagsunod sa Panginoon, tayo ay makikibahagi rin sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang kamatayan, upang makibahagi sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi madali ang manalangin. Yung mga nagsasabing napakadali naman ng manalangin, pang yung mga matatanda nga naguunahan pa kapag mayroong padasal sa patay. Kaya naalala ko tuloy yung kwento ng dalawang matanda na nananalangin sa maraming parokya noon dito sa ating bayan, sa Bulacan, sa probinsya, na pagdating ng alas 6, ang lakas ng loudspeaker, may mamumuno sa Angelus. At pagkatapos, dadasalin yung Santo Rosario. Kanina, dinasal niyo yung Santo Rosario. Meron dalawang babae na siya namumuno ng Santo Rosario, naka-loudspeaker. Napansin ng pari, hindi pa tapos yung isa, sasabat na kagad yung isa. Kanina ba meron sumasabat doon sa namumuno? Wala naman siguro, kasi narinig ko kahapon. Magandang-maganda ang pagbigkas. Ngayon, sabi ng pari, doon sa dalawa, napakaganda po ng ginagawa niyong apostolado at paglilingkod. Kaya lang, ako'y nabibigla. Bakit hindi pa tapos yung namumuno? Sasagot na kagad yung isa. Ang sabi ng babaeng isa. Alam niyo po ba, Father, kaya hindi kami tumitigil. Halos hindi na kami huminga. Kasi baka masingitan kami ng demonyo. Kaya tuloy-tuloy ang aming panalangin. Pero madalas, nagmamadali tayo sa panalangin kasi meron tayong hinahabol. Meron darating. Meron pa akong lulutuin. Meron pa akong ite-text. Paano ba tayong manalangin? Tunay ba natin binibigay ang ating panahon sa Panginoon? Kaya nga, sa Ebanghelyo ngayon ay ipinakita sa atin sa pagtiyatyaga. Ano man ang panahon, ano man ang sumpong mo, dapat mong ibigay yung panahon para sa Panginoon at ipakita mo na siya ang number 1 sa iyong buhay. At siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng lakas na hinahangad mo upang makita mo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi po madali, pero yun ang hilingin nating biyaya ngayon, na magkaroon tayo na makabayaning katapatan sa pananalangin sa araw-araw. Kaya nga, noong kami seminarista pa lamang sinasabi ng spiritual director, our heroes and saints. Heroes and saints. Dahil yun talaga ang layunin ng ating buhay, magtapat sa Panginoon. Pagtapat ka sa Panginoon, magiging tapat ka rin sa iyong bayan. Magiging tapat ka sa iyong pamilya. At dito sa pagiging tapat, mapahayag mo
ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At yun ang buhay ng mga santo. Ang buhay na hinahangad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat nung tayo'y binyagan, tayo'y naging anak ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, isa lamang ating apelido. Nung bininyagan tayo, nung binubuhusan ng tubig, ano ang sinabi ng pari? Kung pangalan mo'y Cordapia, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung ang pangalan mo ay Kiko, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isa lamang apelido natin lahat bilang mga anak ng Diyos. At bilang mabuting anak ng Diyos, tayo parati ay magbibigay ng panahon para sa Kanya. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang sarili at bayan sa Diyos. Manalig at umasa tayo sa Kanya habang idinadalangin, Panginoon, panatilihin ng buhay ang aming pag-asa. Tayo pong lahat, Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang banal na simbahan upang patuloy itong gabayan ng banal na Espiritu sa pagsusulong ng katapatan habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon. Ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga dumaranas na kagutuman, digmaan, krisis sa ekonomiya at iba't ibang sakit upang makamit nila ang lunas sa mga suliraning ito at makaahon sa kanilang kalalagyan. Ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating bansa upang mapawi ang katiwalian, mamayani ang karunungan at katotohanan. Ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating pamayanan, pati ang mga mahal nating yumao, upang sama-sama nating salubungin ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Tahimik nating ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Amang makapangyarihan, pinili mo kami para kay Kristo. Maranasan nawa namin siya sa aming buhay, sa aming pagsasalita at katahimikan, sa aming paggawa at pamamahinga, sa aming pagkabalisa at pag-asa. Inihiling namin ito sa Kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po. Tayo po ngayon ay nasa 2nd bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak na naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin."
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kaniya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Ama, ihadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristong aming kapatid at manunubos. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno,
katamis-tamisan naming manunubos. Sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dadasalin natin ngayon ang Oratio Imperata ng pasasalamat pagkatapos ng bagyong Uwan. Ama naming mapagkalinga, nagpapasalamat kami sa dulot mong kaligtasan pagkatapos ng bayang Uwan. Muli mong pinatunayan ang iyong kapangyarihan sa aming kalikasan at buhay. Naway magdulot ito sa amin ng kamalayan na patuloy na ingatan ang mga biyayang ito na kaloob mo sa amin. Dinadalangin din namin ang mga lubos na nasalanta. Ibangon mo sila at itulot mong maging kasangkapan din kami ng kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Panginoon tayo tinutulungan. Siya ang may likha ng langit at sanlibutan. Maria, ina ng simbahan. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Awitin natin ngayon ang awit ng pasasalamat.
Meron pong mga nagtatanong kung kailan ang libing ni Sister Aring. Ang libing po niya ay sa Martes at ang misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Sa Martes po. Ngayon, ang patay hindi pinangiimbita. Pero nais kong paalala sa inyo, mahabang panahon na naglingkod si Sister Aring sa ating parokya. Mula pa nung panahon ni Monsignor Pengson. Marami sa inyo hindi pa pinanganganak noon. Pero naglilingkod na siya noon hanggang ngayon. Hanggang nung Martes, siya pa ang bumasa. Siya ang lektor nung Martes. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Sinong gustong mauna pa? Sinong gustong sumunod? Kaya ang mahalaga yung ngayon, hindi dun sa katapusan ng panahon. Kaya kung hindi pa tayo nakakadalaw sa kanila, sa halip na dalawin niya tayo, pumunta tayo sa kanila kung hindi tayo makikipaglibing. Ang libing po ay sa Martes, 11 ng umaga, ang misa sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,